Network Entertainment. Hi mga pamangkins, we would like to invite you na maging members ng YouTube members only group namin. Ano bang meron sa members only group na to? Sila yung mayroong unang access sa mga i-upload natin mga videos. Tapos priority pagdating sa comment section. And yung pinaka the best na benefit na makukuha nila ay Pag-tumbling ni Prey. Makikita nyo yung totoong ugali ko. Masama. De, pero subscribe na kayo guys kasi madami kaming ni-ready for you. Madami kaming gustong puntahan pero wala lang kaming budget. naging transparent na eh. Pero dalawa yung klase ng membership. Yung una is supportive pamangkin and the second one is yung all-out pamangkin. Kung ako sa inyo, piliin nyo yung pangalawa. Kasi guys, nakalagay dito, pwede kayo makipaglaro with us. 'Di ba sa PC? Pero ayun nga, wala pa akong PC. Pero dadating tayo dyan. Kaya nga nagsusumikap tayo. Yes! I love the Tagalog. Tapos pag nagkaroon na kami ng merchandise, ayun, discounted. Yeah, discounted din yung merchandise. Ano bang balita sa merch? Ayun, wala pang March eh. February pa lang. Pag March na yung merch. Guys, madami kaming gusto talagang puntahan nila Ian and James. Mag-horror, ba tayo? Ghost hunting? Actually, meron kami nakaplan out this week. Try namin kung ano yung kaya namin gawin this week. Ayun. Pwede din naman kami magsapakan ni James kung gusto nyo. Ito, ano ko sa'yo. Grabe naman to. Ayun lang guys, maraming salamat and hopefully we can see you soon sa mga members only na content. Yun lang, bye! Ayun, Friday na naman at meron na namang panibagong episode ang The Red Door Podcast. At syempre, kagaya ng mga naunang episode, nandito pa rin kami sa studio ng The Pod Network. Yes, maraming salamat The Pod Network Entertainment. At syempre, kami pa rin nandito. Wala kaming guest ngayon pero ibig sabihin, mas maraming time para makapagkwentuhan tayo at i-introduce namin. Ay, may tanong ka pala eh. Parang Legit. feeling ko, mentalist ako eh. Parang feeling ko may nasa isip ka na gusto mong itanong. Nakakabigoy. Parang feeling ko, meron kang Meron. Oh, Ang galing mo naman. So, yung question ko, regular na ba ako? Kaya ako nasa gitna. Oo. Ay, hindi. Ay, baka... ano ba? Wait Ay, lang. malapit na ako Na-quantum sa'yo. ano eh. Medyo malapit na. Oo nga eh. Hindi, yun yung reason kung bakit ka nilagay sa gitna. Parang, kasi, ang dami kasing positive feedbacks nung previous episode natin. Mga like, ilan? madami, more than one. Basta marami as in more Actually, than one. madami sila. Pero madami din kaming mga dinilit na comment. Oo. Charot. Hindi, joke Mga lang. haters. Joke lang, Okay. hindi. Wala kami dinidelete na comment. Maraming mga yan. positive comments like parang Nag-improve daw. Oo, grabe daw improvement ni Prey, tapos nakakasabay na daw sa Tito Jokes, tapos parang hindi daw sila makapaniwala nung una na magiging comfortable si Prey, pero kitang-kita daw nila na parang smooth na yung flow, ganun. Kaya ayan, nilagay ka na namin sa gitna. Ikaw na ang pag-aano namin. Oh, ikaw na. Ikaw na magkukwento ng lahat. Kami ay Parang mag-ano yung na lang. boses ni James parang labag sa loob. You know? Kung nilagay ka namin sa gitna. Hindi ganun lang talaga ako. Parang half angry. Parang ano yun, yung half glass. Half full. Half empty, half empty. full. Okay. So, ano nga bang meron? Ano? Bago natin paglidin si Prey ng episode na ito, magbasa muna tayo ng mga comments. Oo. Pero before tayo mag-proceed sa comments, gusto ko lang magpasalamat yung dun sa mga members natin na magkakaroon ng access sa mga members only content natin sa YouTube. Yung mga supportive pamangkins natin at sa mga all-out pamangkins natin na hindi ko pa nabubuksan, kaya ito bubuksan ko pa lang. Paps, alam mo na kung anong gagawin? Oo, yun na nga. So, Prey, kanina, nung paakyat ka, bago tayo mag-shoot dito, may kinukwento kang na-experience mo na naman nakababalaghan. Actually. Share mo naman. Actually, kasi kanina, syempre, late ako. Yan yung gusto mo marinig, diba? Hindi ko na binabanggit Ay, ha. okay, sige. De, pero yun nga, pagkadating ko kasi, nahirapan ako mag-park. So, nagulat ako, may nag-a-assist sa akin. Tapos, naka-white siya na t-shirt. So, akala ko naman talagang part siya ng building. So, nagpa-assist naman ako. Tapos, may nagtanong sa akin na isa pang kuya, sabi sa akin, "Ma'am, sinong kausap mo?" So, parang medyo napahiya ako. Sabi ko, "Ay, wala po,
may chinecheck lang po ako. Tapos pag atras ko, bigla siyang nawala. So natakot ako. Akala ko na natamaan ko siya, ganyan. Tapos pagbukas ko ng pinto, may umikot. Tapos hihihihihi, gumaganon siya. Tapos 2 beses. After nun, ayun, umakyat na ako. Pero alam ko, kasama ko siya. Kasi masakit yung left leg ko. I think ito yung reason kung bakit din siya namatay. Tapos kinukwento niya sa amin yun kanina bago kami mag-shoot ng episode tapos nagkaroon ng mga technical problems. Makikita Actually, niyo sa may nag-reshoot kami. Nag-reshoot kami. pangalawang shoot na to. Makikita niyo sa may vlog na i-upload din namin sa aming channel. Yeah. Okay. Ito, last Wednesday, kung naka-follow kayo sa YouTube namin, meron kaming in-upload na parang behind the scenes. Ito yung patikim ng kung ano yung mga ibibigay namin sa mga members only na mga content na gagawin namin. So, kung hindi pa kayo members ng or nakasubscribe sa YouTube namin, meron dyan 2. All Out Pamangkins at yung Supportive Pamangkin. May mga monthly subscription dyan. Magkano lang yun? Pero gagawin namin yung best namin para magbigay ng value dun sa suporta na binibigay nyo. Yes, thank you so much sa support. Thank you guys. Ang ganda ng ang ganda ng reception or ang ganda ng engagement ng last 2 episodes na yes. ginawa natin. Biruin mo, pagtingin ko sa studio, parang yun yung top 1 pops out of 10 Okay? na may pinakamaraming views within 24 hours. Nice. Talaga? Nice. So Oo, gusto promise. nila yung Nice. gusto nila si Prey. Hindi naman. Na mag-lead. Gusto nila na siya na mag-lead. Di ba, magkakaroon ulit kami ng mga conspiracy theories part 2. Yes. Actually, aside from dyan, abangan nyo, meron kaming ilalabas na special na episode din na parang vlog style din. Ano ba to? May members only ba natin o hindi? Actually, mas maganda niyan, parang Special na members episode. only yung una makaka-access tapos eventually magiging public din katagalan. Okay. Yes. Pwede naman natin gawin na gano'n. So parang privilege lang ng mga members only. Sila yung una makakapanood. Ano Yes. pa bang makikita doon? Like yung online bardagulan? Tsaka yung tunay mong ugali. Oo. Sa likod ng camera. Yung nagka-cartwheel ako. Legit. Palagi ako natawa ko. pinaka-cartwheel nung isang Nina. member. Sino ba yun? Si Cypher. Si Cypher. Isang Natuwa na member, naman grabe. siya. Natuwa na naman siya kasi na-mention siya. Oo. Pero Shoutout mo naman, ano yan? Member yan. Shoutout sa'yo, Cypher. Sana mas lakihan mo yung donation para makabili na ako ng PC. yes, Kung correct. naririnig mo to, paki times 5 na. O nga pala, last time, maraming salamat din pala kay Marvin Del Rosario sa pagbibigay ng unang PC part out of 300 plus na parts na kailangan pa niya. 300 ba yun? Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Kinabahan ako, Inano ko lang. Pero ayun, nagbigay siya ng, ano ba yun? Anong part yun? Processor. Processor. Nagbigay siya ng processor kay Prey. Ngayon, kulang na lang siguro. Siguro kung mayroong magbibigay sa amin ng I mga think si James. CPU, si James. Oo. Bibigyan nga kita ng fan pero Jisoo Life. May fan na eh. May fan na Kasama yun eh. Ay, hindi, external fan kasi sinasabi niya. Anyways, Hindi ko alam, hindi ko mahanap. Naiinis ako, hindi ko mahanap Kamusta? yung mga yung mga members. pero nakapag na kayo. Sige, magbabasa muna ako ng mga comments na dito sa mga previous episode natin. Okay, Pero go. ayaw niyang mag-load sa akin. Ito pa, Paps. Meron ako ditong mga members sa group. Una is yung supportive pamangkin natin, si Your Pretty Little Ehu Girl. Pero pag tingnan mo yung picture, alam ko na si tawag doon? Si Abigail Dimakali. Si isa sa mga admin natin. At syempre ito, yung supportive pamangkin din na isa, si Cypher, D.Cypher69. Tapos yung isa, ito yung parang lagi ko nakikita na kaisa-isa ang all-out pamangkin natin. Si The Mad Cat 07. Shoutout sa inyo na 3 kasi sila yung active na parang members na sumali sa atin. So, pwede kayong mag-subscribe din ulit para masuportahan nyo pa kami financially kasi sa totoo lang, kailangan din namin ng fund para makagawa pa ng mas magandang content na para din naman sa inyo, syempre.
Oh, Baka next time na-request nila, kailangan ibang bansa naman yung Hikaws na. Tinan mo, isa nga lang medyas ko. Ito rin yung medyas ko nung last time. Kawawa naman si James. Ayun, tinan mo. Panoorin nyo yung previous episode. Ito rin yung medyas ko. Oh, isa lang medyas ko. Bakit pala dito ako nandito tingin? Andito yung camera. Ako din na Ayan, kasi andun nga yung camera kanina. Kanina hindi gumagana. Bigla namamatay-matay. So, ayun. Pwede na magbasa na tayo ng mga comments. Meron ka na dyan? Wala. Comments? Ayaw mag-load. Sige, magbabasa. Ikaw Meron muna? ka na dyan? Go na. Ikaw na muna. Okay. So, yung babasahin ko is from YouTube. This is from Rayana Kizuki Kuya. Kilabot, grabe naman ang haba na pangalan. Ayun. Ang ganda ng combination ng grupo nila as a horror podcast. May pagka-comedy dahil kay Tito Jamesu, serious person like Tito Ian at isang magandang tarot reader na si Miss Frank. Okay, for your information, James, yun yung unang nag-load. Hindi ko siya pinili. Naramdaman ko na yan na yung mga una niyang babasahin ng mga comments yung lahat ng pabor sa kanya. Hindi, Paps, saya mo. Andito ako. Oo, tama. I-balance natin yan. Okay. Meron pa? Si from Rachel Kyla Adrien. Parang mas maganda yung nasa sofa lang kayo tapos maraming pagkain. Parang magtotropang nagtitisis pero puro kwentuhan. Parang may request siya. Kaya ba Actually, yun? pwede yan. Pwede na natin gawin yan. Pwede kaming kumuha ng Airbnb tapos may pagkain, di ba sabi nyo? Pwede yan kung susponsoran nyo kami. Pwede kaming kumuha ng isang lugar na pwede kaming mag-record doon. Tapos yung pagkain, syempre, kayo na din Kami na bahala sa kwento, syempre. Di ba? Kung gusto nyo, kung po pwede nga, pwede rin kaming mag-invite ng mga all-out pamanggins. Oo, mga all-out pamangkin. Parang ang dating, kwentuhan na nakakatakot tapos magkakasama talaga tayo sa isang kwarto. Ganyan. Tapos ang ending, surprise, Epstein Files. Meron pa dyan? Sabi dito, from Cloud TV 6478. Sana mag-guest niyo din si Sir Ed Kaluwag. Sir Ed, kung napapanood mo to, baka gusto mo mag-guest sa amin. Okay lang ba sa'yo, James? Oo. Oo, maganda yan. Alam mo, mentalist talaga ako. May naisip na kaagad ako. Parang feeling ko, parang may naiisip kang isa pang tao aside from Sir Ed. Pero let's not get there. Sige, tuloy mo na. Pigilan mo na siya. Ngayon pa lang. Oy, wala akong sinasabi. Sige na, go na. Siya yun. Magbasa ka na. Okay. Tapos, this is from... Hala, ba't puro ako talaga, James? Kaya nga. Hinahanap ko na nga yung wala ako. Ayan. Ito. Ang pogi talaga ni Tito James. Di totoo yan. Wala ko nabasang ganyan. Araw-araw ko yan chinecheck. Kada gigising ako ng umaga, chinecheck ko yan araw-araw. Yan ang una kong, hindi na nga ako nagmumumug eh. Lagi kong chinecheck yan. Wala akong nakitang ganyan. Hindi kasi, baka isipin mo, pinipili ko lang yung magaganda. Okay. This is from, alam mo, hindi pa rin ako nakaka-relate dito. Yung elephant pants, nakaka-relate daw si JK Crafts PH. Sabi niya, grabe yan sila sa mga elephant pants dati. Kasama pala ako sa lumang tao. Hindi. Kami din eh. Kami din, nagganito kami. Ano ba yun? Hindi Ikaw? ko talaga maalala yun. Parang hindi pala makikita, no? Hindi pala nakikita sa screen. Parang Basta, yan yung mga oversized ngayon. Pero mas malaki sa oversized. As in, nasasakop niya na yung Oo, chinelas. walang sapatos na Yung kita. Wala kang makikitang sapatos. So, paano ka makakapaglakad? Wala. Yun nga, nakakatawa. Yun nga eh. Minsan nga, di ba, the more na Natatapakan parang na. may battle scars na yung elephant mo, Yung may na, yung brown wasak-wasak na parang So, mas paano yun mataas sa value putik? nun. Paano ka maglalakad? Wala. Ilalaban tatapakan mo mo talaga yun. yun. Ang hirap. Sobrang Kaya uso nun elephant dati. eh. Nagkaroon din ako nun. May picture ka? Wala. Kasi nung time na nagkaroon ako nun, hindi pa uso yung camera. Uy, parang ang tagal na. Ano ba yan? Nag-age reveal. Ang photography nun, yung parang pa lang, sa Shroud of Turin. Sobrang luma na. Ikaw, Ian. Ayan, ito. Sa Spotify naman, babasahin ko. Galing to kay Awi. One of the most fun episodes. Love the banter between the poging titos and Tita Prey.
Hindi, may sinabi siya. And Oh, gorgeous Tita Prey. Oh, We'll yan, watch very good. sa YouTube din. Gusto ko makita reaction ni Tito G sa inyong tatlo. Hoping for more studio episodes. You have a way of making every episode super engaging and easy to enjoy. Please keep going, Titos and Tita. Ang sarap pakinggan lagi. Don't mind the bashers. Maraming salamat. Sorry. Kung nakat. Go, Ayun go, pala, go. Paps, dapat ang ginagawa ko. Mali pala ako ng platform na pinupuntahan para pala makakita ako ng mga positive comments. Nasa Spotify pala. Oo, Wala nasa pala sa Spotify. YouTube. Oo. Thank you so much sa nag-comment nun. Ayan. Ito, galing naman to kay Pengu Chan. Feeling ko si Penguin to eh. Sabi niya, uy, aliens, tagal ko na request nito. More content like this, mga titos and tita. Nakaka-goosebumps yung topic nyo. Most of the facts and discoveries comes from theories. Thank you. Ito naman galing kay you, Andre. One of the best episode for me. 10 out of 10. Dami ko bagong natutunan, mga tito and tita Prey. Grabe, ang daming nagandahan pala sa episode na yun. Ito naman galing kay, I'm not sure kung Iana or Lana. First, keep safe mga tito and Miss Prey. Nakakamiss yung conspiracy and paranormal theories. Thank you always sa magandang episode. Sarap na naman tulog ko nito. And last, ito na. Galing kay Alexa R. Camo. Hi po mga tito and ate Prey, pa-shoutout. I love your podcast as much as I love horror stories. Hope you guys continue to share laughter and stories po. Pag wala si Tito James, parang di masaya ang episode. Oh! Favorite ko siya eh. Tama nga, dyan nga ako next time pagkagising ko. Ay, Paps, hindi ito ano. Hindi ito ano. Ayan, ito Alexa R. Camo, gitna. Thank you so much, Alexa. Oh, meron Dito pa ka isa. magbabasa. May isa pa. Ang sabi? From Limitless Angie, Tito Joshua Garcia at Tito Gerald Anderson, pa-shoutout po sa next EP. O, wala ako dyan, ha? O, kita mo yan, ha? Joshua Garcia, no? Sino si Joshua Garcia? Ako. Tapos siya si Gerald Hindi ako. Anderson. Nag-away pa kayo? Ikaw ang ano eh, parang ikaw yung kaugali ni Gerald Anderson eh. Nagagawan pa talaga. Magtulakan lahat kay Gerald Anderson eh. no? Bakit? Bakit ayaw niyo sa kanya? Oh, Di let's ba not ano go siya? there. Oh, let's not go. Let's not go. Okay, mali. Sorry. Okay, ayan, Kakaumpisa tapos na. pa lang eh. Akala ko Grabe. kayo magdadala ng podcast. Grabe, Paps. Dati, yung batian portion natin, 5 minutes lang. Nakakatuwa kasi ngayon sa sobrang dami natin, hindi pa namin nabasa lahat pero tingnan mo, 15 minutes na tayo. Oo. Pero Ayun. okay lang yan kasi mahaba-haba talaga din tong episode na to. Yes, oo. So, sit back and relax kasi yun nga, sabi dito James, medyo mahaba tong episode na to, 1 hour. Pero yun nga, 1 hour and 15 siguro. Ayan. So 45 minutes na lang tayo magkukwento. Hindi, may 1 hour pa tayo. 1 hour. Ayan. So, ano bang mga ano? Ngayon, mag-share kami ng mga kwento namin. Kung gusto nyo pala mag-share ng mga kwento nyo din, pwede kayo mag-send sa kwentongrdp@gmail.com and pwede rin kayo mag-post ng mga kwento nyo sa community group ng The Red Door Podcast PH. Hanapin nyo lang The Red Door Podcast PH community sa Facebook. Sali kayo sa group. Make sure na i-fill out nyo lahat ng information para ma-approve namin. Tapos once okay na, pwede na kayo mag-post doon. Kasi ang dami nagsasend ng mga requests sa group namin pero yung iba hindi nag-fill out ng lahat ng details so hindi ko ma-accept. Kasi minsan ang daming new accounts so para medyo mahirap i-accept. So yun. Ayun, ako na ba unang magkukwento? Gusto nyo? Oo. Pwede naman. Ako sunod tapos last si Prey ulit. True. Sige. So, ang una kong ikukwento ay wala pala akong kwento. Hindi, joke na. Ito. Ang una kong kwento ay nabasa ko sa Reddit. Ay, Reddit ba to? Sa Reddit. Elemental tong kwento na to dahil puro tayo mga kwentong multo last time. Ito elemental naman to. Ang kwento ay tungkol sa Sigbin. Isang maswerteng Sigbin. Wait, before ka mag-start, ano ba yun? Sigbin? Kasi parang nakikita ko siyang term sa internet. Baka mamaya mabash na. Hindi. Okay, sige. Hindi, nga ano ba yun? Sigbin? Hindi ko kasi gets. Ang Sigbin kasi parang ano siya, mythological creature dito sa Pilipinas na parang may compare natin siya sa Aso isang chupacabra sa Mexico or parang aso na medyo may pagkakahawig sa kangaroo. Parang ganon. Tapos, Okay, Kangadog. oo, parang ganon. Pero syempre, kapag ka merong, eto naman yung sa may slang, internet slang, kung bakit sinasabing pinakamaswerteng Sigbin. Kapag may mga, Magaganda. sabihin na natin mga average looking lang, hindi ganito mga
Mas mababa pa dito. Mas mababa pa sa akin, parang ganun. Tapos nagkaroon ng parang jowang maganda, ayun, tinatawag na maswerteng sigbin. Okay. Gets. Kasi parang grabe yung na-pull mo, 'di ba? Parang rare pull 'yan ah. Rare pull. Yun, kaya Pokemon. tinatawag na Hindi maswerteng namang sigbin. Basta yung mga mas mababa dito sa pagka-average ko. Ano ba yan? Nasang level ka Kasi ba? bakit binibigay ko yung sample king? Siguro ako, undecided. Alam mo parang, hindi naman pangit eh, pero hindi rin pogi. Saan ko to ilalagay? Parang gano'n. Alam mo pag nakita ko na parang, hindi pangit eh, hindi rin Parang pogi ang eh. mysterious dyan sa ano. Kaya nga eh. Ay, sa mga nakakapanood ng episode na to, comment kayo kung ano ba. Uy, wag nyo na akong Pwede pa bulahin. rin. Wag nyo na akong bulahin. Pwede pa rin si Tita Jamesu. Please. Wag, ayoko masaktan. Ayoko masaktan. Hindi, Cancel. alam mo, Paps, kung saan ka magbabasa? Sa Spotify. Ayoko nga pala sa Sa Spotify. Spotify. Tama. Tapos di ko nabubuksan yung YouTube. Ayan, sige. Tutuloy ko na yung kwento. Okay. So, laking probinsya ako at marami akong naranasang related sa mga elemento. Isa na rito ang sigbin. May isa kaming kapitbahay noon, 2007. 6+ months na siyang buntis kasama ang asawa niya na isang kagawad ng aming purok. May isang araw yon, gabi at maulan, hindi ko ito makakalimutan. Kapag umuulan sa amin ay nawawalan kami ng kuryente kaya halos madami kaming kandila na nasa baso nakalagay. Mga madaling araw yon. Maulan pero hindi ganun kalakas ang ulan. Biglang nagtahulan ng mga aso namin. Ako at ang kapitbahay ko ay nagising. Biglang lumakas ang hangin tapos nagsigawan na sa kapitbahay namin. Sabi ng itay, pumunta daw muna kami sa kwarto nila kasama si inay. Sabay kuha ng sundang. Teka lang, parang nabasa ko na to dati ah. Hindi pa ba? Hindi pa ba? At sabi, wag muna kami magingay. Isinarado ang bintana, inilagay ang asin at bawang sa bintana. Ang mga aso namin hindi mapakali at biglang nagtago sa ilalim ng upuan habang ang itay nakabantay sa bintana. Ilang minuto ang nakalipas, bumalik sa dati ang lahat, ang mahinang ulan at katahimikan ng probinsya. Mga bandang 5:00 ng umaga, pumunta sila itay at ilang mga kapitbahay sa bahay ng buntis na may hawak sa sundang. Pagdating sa harap ng pintuan, nakabulagta ang aso ng aming kapitbahay. Wala na itong mata, bunganga at wala na ring dugo sa paligid ng aso na para bang hinigop daw ang dugo nito. Kinatok ang bahay para kumustahin ang mag-asawa. Mga ilang minuto pa bago lumabas ang asawa at may hawak na sundang. Nalaman na lang namin na malakas daw ang hampas ng bubong nung madaling araw na iyon at para bang guguho na ang bubong nila. May naramdaman din ang buntis na parang may basang laway sa kanyang tiyan or talsik lang yon ng ulan. After na mangyari yon, nanirahan muna sila sa bahay ng magulang ng babae para matapos ang pagbubuntis. After mga ilang buwan ay bumalik na sila kasama ang baby. Tinanong ko ang aking itay kung ano yon at ang kanyang paliwanag ay yun daw ay isang sigbin. Sabi pa niya ay parang pusa daw ito na malaki pa sa aso. Maitim at pula ang mata. Pag may nakitang ganito ay hahanapin ka nito at kailangan lang napatayin ito kaya may hawak siyang sundang. Sabi ng mga matatanda ay dapat ito'y itaboy sa kalasangan o gubat. Gamit ay ang dugo ng kambing or from there pwede nilang patayin agad. Hindi ko alam kung gaano katotoo pero hindi na bumalik ang sigbin sa aming purok ever since na nangyari yon. At yun na nga ang first at last na incident ng sigbin na naranasan ko. Marami talagang version ang kwento ng sigbin eh. So hindi niya napatay yung ano no? Yung aso lang yung napatay niya. Anong sabi niya pag alis niya? Ano? Hindi, actually, ano sinabi niya? Nung, di ba, napatay niya yung aso lang. Tapos umalis siya. Sabi niya, pasensya ka na. Ano? Sigbinin bin. Sigbinin Ben? Akala ko naman, ang kumanta dyan, Paps, Hail. Hail? Bakit? Di ba ano yung gamit niyang weapon? Sundang. Ayun, sundang mo. Parang ganun. Ayun. Back to back. Sakto. Galing eh. Quantum connection. Hindi namin pinag-usapan yun Anyways, ayun na nga. Maraming version nga yung kwento ng mga sigbin. Meron akong nabasa na version na meron daw parang
Yung mga sigbin paps, parang ano rin yan, alaga din yan ng mga aswang. Di ba So, ang aswang tao? May aswang na tao. Aswang na nagiging tao. Parang yung sigbin yung parang pinaka-pet nila. Nakalagay daw yan sa garapon tapos pinapakawalan lang pagka gabi. Garapon di ba malaking Ay, banga. Sorry, banga. Oo. Tapos pinapakawalan lang tuwing sasapit yung gabi. Tapos ganyan yung mga kinakain yan usually. Mga hayop, yung mga kambing, mga baka. Basta yung mga farm animals. Pero pag no choice daw, minsan mga tao na yung Mga tinatarget bata, nila. no? Usually ba sa province yan? Oh, Sa Visayas, usually yan. Parang wala akong narinig na version ng kwentong Sigbin sa Luzon. Luzon. Bismin nga eh. Oo, Sigbin tama. sa Bismin. Oh, yun. Tama. Correct. It's all in the etymology. Correct. At saka naalala ko dati yung nag-viral na may nahuli daw na Sigbin. Maswerte ba to? Hindi naman. May video kasi nun, Pray, na parang, di ba kinuwento ko yung itsura ng Sigbin, parang aso na parang pusa. Na parang, ito ba yung parang sobrang payat? No. Nahuli Ayan, nag-viral. di ba sinerch mo nga kanina yung picture? Yeah, oo. Nahuli nag-viral. Tapos yung pala, lang siya, Malaysian sun bear. Ha? Na Malaysian sun bear na wala ng buhok sa katandaan. Tapos parang syempre nung time na yon na kaputukan, hindi pa masyadong putok yung internet, na yung mga tao na hala Sigbin yan, Sigbin ganun. Anyway, hanapin nyo yun, yung Malaysian sun bear, Sigbin. Malaysian. Iisip ko kung naka-encounter na ako nito. Pero, alam mo, way before, parang may mga nare-remember ako na, alam mo yung mga hayop minsan, parang may mga kagat-kagat lang siya. Naka-encounter kami ni mommy nun eh. Parang nag-visit kami around Tamaca, Visayas. Kagat-kagat? Yung parang nasa gilid lang siya ng daan, tapos patay na yung hayop. Tapos parang may kumain sa kanya. Parang ganun. Buti hindi pa ako nakita ng ganyan. Ganun. Naka-encounter na kami before. Bata Hindi. pa ako nun. Meron, may kagat-kagat na, pero kaldereta kasi. Ano ba? Ay, ano ba? Hindi. Ano ba? Luto na yan eh. Sorry. Akala ko yun yung tinutukoy mo eh. Hindi, parang nasa daan lang. So ngayon napapaisip ako if Sigbin ba Na yung nadali ng Sigbin. Oo. Kasi yung mga nadadali ng Sigbin dito ngayon sa Manila, iba. Oo. Mga Kasi yung quality. Sigbin talaga na alam ko, yun nga yung sa online. So hindi ko alam na may ganito pala talagang elemental. Chronically online kasi. Wala nang alam sa... Pero at least, di ba, alam mo na yung term ng maswerteng Sigbin. Now you know. Okay. Ikaw, meron ka na bang maswerteng Sigbin? Kwento? Ayan na, unang palo guys. Kaya sa mga subscriber Na-curious lang. natin. Hindi, may maswerteng Sigbin kanina. Binati ni Prey. Maswerteng Sigbin. Binati mo kasi ng special mention. Ay, oo. Hala, Sakto. hindi na nila nagigets. Hindi Pero na, gets yan. namin, Oo. guys. Hindi na, yun. Magigets nila yun. Alam Gets nila nila yun. Ang importante, kami nagkakaintindihan. Iba Gets pala, nila no? yun. Parang may sarili kayong mundo dito, no? Oo. Pumapasok na din ako eh. Oo. Magigets mo na Welcome ka dahan-dahan. naman eh. Welcome. Ikaw lang, huwag ka magsama kasi kanina nagsama ka eh. nagsama ka pa eh. Bakit? Okay, wag mo na ituloy yung usapan. Magbasa Okay, ka na sige. ng kwento kasi feeling ko may sasabihin ka na, pipigilan na kita. Ito, Mentalist. ayan. Kasi may nag-request din dun sa may comment section sa YouTube na magbasa-basa daw ulit tayo ng mga submitted stories. And tama nga yung decision na yun since baka matambak na naman to. Sige, si James. Ang nag-send nito is si Daisy. Lagi siya nagsisend ng mga stories, Paps. Daisy, Yes. Daisy. Nakapito na ata siya. Daisy 7. Anyways. Nabutan mo ba yun? Oo, di ba yung Oo, Sige. tama. Ano? sex? Oo, tama ka sa sex. Laking sex bomb ka rin ba? Hindi. Sa spaghetti nga dyan. Pa-request nga. Sa ano, mga Sa ano? subscribe. Sa members only. Members only. Hindi, pag buo na yung PC, mag-i-spaghetti siya doon sa may harap ng Oo. System Yun lang yan. yung stream na gagawin ko. Okay. Kapag nakumpleto na daw yung PC part ni Prey, mag-video siya ng nag-spaghetti. Doon sa system unit mismo sa harapan. Ano ba? May mag-overheat yun. Ay, Ay. grabe, ang galing. Nagets nyo? Anyways, Comment kayo ha. nag-overheat yung maswerteng Sigbin. Joke lang. Anyways, ito na. Hi Tito and Tita, Daisy again. Sleepy na naman po ako kaya meron akong kwento. This happened 2 years ago.
Me and my boyfie ay mahilig gumala since may motor si boyfie. Nasasayangan kasi ako sa mga gala na walang swimming, so it's either staycation or dagat day. So this time, it's staycation day. This happened somewhere sa Sukat. So sa ano to, Paps, no? Paranaque, tama? Sukat. Oo, Sukat, Paranaque. 2 or 3 times na ata kami nakapag-book sa condo na yon since gusto namin yung vibes doon na very calm and quiet lang. This was our last stay there and di na ulit bumalik. Uy, mukhang may nangyari. Alamin natin kung ano ang nangyari sa kanilang bakasyon. Ito na. Long weekend yun. Mag-i-stay kami ng 3 days and 2 nights dapat. First day, alas 9 ng gabi na ata yun. May kumakatok sa door. Wait lang nawala ko. May kasama talaga si Pre. Nasa Nasaan na likod yun? mo siya. Hawak ko na. Legit ba? Wag mo na nga akong takutin. Okay, sorry. Eto. May kumakatok sa door ng room namin but I told boyfie na wag pansinin. I always don't bother to ask when someone's knocking na hindi nagsasabi ng tao po or excuse po. Since it's rude for me, nakakatok ka lang dyan like, bahala ka. So, we shrug it off. Uy, we shrugged it off. Paano yun? Yes, social. Kasi nasa na sila, Sukat, Paranaque. Kaya kailangan ganun ng shrug it off. Pag sa Rizal lang, hinayaan lang, di ba? Oo. Hindi pinansin. Then, 10 minutes after may kumatok, 3 times, 2 consecutive. So, I picked na sa peephole ng door since yung jowa ko ay scaredy cat. Pero, wala naman tao. So, we shrugged it off again and tried to sleep na. The next day, madaling araw pa lang, may kumakalansing na sa ibabaw ng ref. Like parang may nakasagi sa ref, causing the displayed bottles on top of the ref to rattle ng slight. But then again, I shrugged it off and went back to sleep. Nighttime na and we're going down na to swim sa pool sa ground floor. Pagpasok namin ng elevator, girl and the boyfie was shook. Di nagsasara yung elevator. Huhu. Alam niyo yung dumaan ata si Santa Claus. Dumaan ata si Santa Claus kaya naghuhu. Hindi, naiyak kasi siya sa takot. Iyak ka na lang. Oh, hindi ko kayang i-acting yun. Okay. Alam niyo yung elevator na titigil magsara pag may hahabol na sasakay? Ganun. But, mga paps, what creeps us out is yung door. Nag-i-stop mag-close na yung space is kasya isang tao. Like parang may nakatayo sa door, causing it to stop closing. Gets ko na yung point niya. So sa elevator kasi minsan, kapag nagkakaroon ng malfunction yung elevator, parang maliit lang na siwang yung natitira, Paps, di ba? Parang ayaw Pero nila. hindi sasara, pero Maliit lang. oo, maliit lang. Pero doon sa na-encounter nila, ang laki daw ng gap na parang merong taong naharangan. Okay. No, parang alam mo yung parang may tao na Nakatayo. nakatayo doon. Or nakatagilid. Oo, yun yung nababangga ng pinto kaya ayaw niya sumara ng tuluyan. Tapos sabi niya, unang beses na di nag-close yung door, tinignan ko lang si boyfie. The second time, sabi ko na pag ito tumatlo, lumabas na tayo at maghagdan na lang. At ayun, tumatlo pa nga. Kaya as in, takbo kami malala ni boyfie without screaming. Syempre, cause we don't wanna disturb other guests. We ran sa stairs pababa hanggang makaabot kami sa pool area. Sabi ko sa boyfie ko, wag na muna namin pag-usapan at mag-swimming muna kami. Kahit nasa loob-loob ko, iniisip ko na kung paano pa kami babalik sa room, madadaanan namin ulit yung elevator. So ayun, Sunday morning pa lang, nagyaya na ako umuwi na dapat gabi pa ang checkout namin dahil no na for me sa kilabot. And si Jowa, same daw. Ayaw na daw niyang magtagal pa doon. So ayun lang mga paps, thank you sa pagbasa ng stories ko. Nakakakilig talaga pag binabasa na yung entries. Eat healthy, di ko sure. Di ko sure din. And more blessings, ayan ang Yan. sana ma-sure pa for you all mga paps. Mua. Oo nga, meron. Akala ko dinagdag niya. Pero totoo. Alam mo, meron akong experience sa ganyan. Yung ayaw magsara nung elevator. Kasi way before 2019, parang Pandemic? nagkaroon ako ng Sa isa sa condo. mga building na binili nyo.
Hindi naman binili. Nagre-rent lang ako noon. Yung tapat ng condo unit ko, as in elevator. Mm-mm. So, every time na lalabas ako, parang wala yung platform. As in, bukas lang siya. Gets? So, syempre, pag dumiretso ka, mahuhulog ka. Mm-mm. Like, makikita mo lang yung tali. Mm-mm. Tapos, yung creepy kasi doon is, palagi siyang nagbubukas slowly. Every time na lalabas ako. Pero wala yung platform. Mm-mm. Tapos, may maririnig ka na sumisitsit or sometimes tumatawa, ganun. Oo, ganyan. Ha? Hindi ako yun. Legit. Huh? Oh, sige, takutin mo ako ha. Ako talaga tinakot mo ha. Joke lang. Mali pala, mali. Pero ganun, like, kaya parang gets ko yung ganyang story kasi it also happened to me and nakakatakot siya. Kaya nagpalipat ako nun. Naalala ko tuloy yung Call of the Void. Parang Call of the Void yung nangyari kay Prey, no? Nangyari na ba sa'yo yun, Prey? Call of the Which one? Void. Yung parang, kunwari nasa isang mataas ka na kunwari nasa balcony ka ng isang mataas na building. Parang may tumutukso sa'yo na talon ka, talon. Or kunwari sa mall, di ba nasa 4th floor ka na ng mall tapos naisipan mo sumilip sa baba. Alam mo yung parang may nagsasabi sa'yo na talon ka. Sa akin parang may ganyan ako minsan kapag sa mall ko din na experience. Nasa Jollibee ako. Tapos nagbago yung isip ko. Tapos sabi ko, ay, wag na lang po. Sabi niya, sige, sir, pa-void po. Ay! Call of the Void. Oo. Ng cashier. Oo. Medyo nakikinig na ako. Akala ko yung Pero, matututunan. pero parang hindi ko alam na may ganun pala. Pero, na-experience ko yan. Ang weird, Paps, kasi munti ko na masabi yung mall. Doon sa may mall na maraming tumatalon. Oo. May time, bata pa ako nun, andun ako sa mall. Kasi di ba alam mo na kung saan yung yun. Meron isang parang malaking space na parang pag nasa pinakataas ka, makikita mo yung pinakababa. Sumisilip ako, tapos iniisip ko, ano kayang feeling pag nahulog ako? Oo. Yan yung nasa isip ko talaga. Oo, yun pala yun. Oo. Call of the Void. Na-experience mo yan? Oo, palagi. Nung bata ako. Pero, kaya parang takot ako sa mga matataas na lugar. Sa Kasi, heights. oo, parang palaging nandun yung thoughts na yun. So, may tawag pala dun. Call of the Void, oo. Na-experience mo na? Oo, ganyan din sa mall. Pero ang kaya bigla ako natakot, Paps, dun sa sa isang video na nakita ko. Mhm. Nakapag-cruise ship ka na ba? Hindi pa? Cruise. Ako hindi. Ano mo ba yung cruise na Dati kasi nagsusuper ferry kami. Cruise ba yun? Hindi. Parang hindi ano yun, di ba? Cruise is parang yung more on leisure yan, di ba? Mm-mm. Travel. Meron kasi ako nakitang video ng nasa cruise ship siya, tapos lumabas siya nung gabi. Tapos tinitignan niya yung dagat na pitch black lang. Mm. Tapos parang may nag-comment nga ng ng about na buti hindi ka na Call of the Void. Kasi di ba na parang mako-curious ka, ano kaya mangyari pag tumalon ako? Makikita Pag pa kaya tumingin siya doon, may naririnig siya. Yun yung call yun. Yo. Oh. Yan, correct. Di ba? Nakakatakot eh. Tapos alam mo yung feeling nung nung tumalon ka doon tapos hindi naman mamamalayo ng cruise ship eh. Na may Oo. tumalon eh. Mm-mm. Wala Kasi na. hindi na maririnig yun kahit yung akala mo maririnig yung splash ng tubig, hindi eh. Oo, wala na. Kasi may gitna ka lang. hangin. Ganun. Nasa gitna ka lang. Kaya minsan di rin ako nagbabasa-basa minsan ng comments sa TikTok. Doon ako natatakot minsan yung pag nasosobrahan ako ng basa. Katulad nung nakaraan, yung parang may nabasa ako na yung kung pag-iisipan mo na maigi, nakakatakot pa lang mategi. Bakit? Hindi, yung kung ida-digest mo sa isip mo yung feeling nung never ending na emptiness. Ewan ko. Ako naman ang thoughts ko dyan, parang pag namatay ka, kung hindi ka nininiwala sa afterlife yung physical body mo, pag namatay ka, wala na, tapos na. Pero, paano yung kapag may afterlife nga, ano kaya yung nangyayari doon? Hindi. Parang mas takot pa nga sila pag walang afterlife eh. Hindi, parang ako iniisip ko, wala na. Tapos na talaga doon na parang wala nang consciousness. Eh, hindi. Paano kung conscious ka? Na parang alam mo na after mo mamatay, never ending na to. Na blank. Nakakatakot Straight ko lang. isipin, no? Nakakatakot. Pero, kaya, mas gustuhin ko maging multo kung ganun. Oo, no? Parang nagkaroon din ako ng ganyang thoughts before. But, nung napanood ko yung Insidious, napanood nyo na yun, di ba? Yung merong Astral Oo, projection. nagkaroon ng astral projection. Doon ako nagkaroon ng start. Doon ako nagkaroon ng start. Doon ako
Ayoko naman. Na-pressure ka na ba? Tagalog. Sa pagbabangka? Hindi. Sige, Wait. go, kasi alam mo ba last time nakausap ko siya, tapos naalala niya daw nasa London siya. So feeling ko kailangan natin mag-British talaga dito eh. Hindi, wait lang. CR muna ako. Hindi, doon ako nagsimulang matakot. O, tama naman, di ba? So hindi ka natatakot before? Konti, pero mas natakot ako doon. Kasi 'di ba mayroon dong mga parts na may mga nakabelong babae, gano'n. Tapos Hindi, ang ganda parang, ng mukha nun. Nakapagpabelon eh. Oo, ang puti na. Tsaka Hindi, pero maganda ang na yun. scary kasi, like, let's say, totoo yun. Parang takot ako na mapunta doon sa, na yun. Pero never kang Sa nakapag-astral project? Astral plane. Well, na-experience ko na siya multiple times, astral projection, especially sa mga bagong lugar. Kaya nga, ayoko kapag nagbabakasyon minsan. Kasi, automatic yun. Bakit? Ano nakakatawa? Wala? Hindi ako natatawa. Hindi, si Ian. Hindi Bago ka siyang kaaway. Diba iniisip ko eh. Nagka-astral project daw siya. Parang naniwala naman ako. Oo, tama. Oo. Siya. Ano yun eh, parang hihiwala yung Ano ba? kamalayan mo eh. Oo. Anyways, hindi. Kanina nga, pinaalis niya yung nandito eh. Kaya, Oh, pero hindi siya umalis. Nasa likod pa rin siya ni James. May nagsabi na para hindi ka daw matakot sa idea ng Teggy Bells, imagine mo na lang na di ba pag natulog ka, malalaman mo lang na natulog ka pag gumising ka, di ba? Na parang, ay nakatulog pala ako, ay natulog pala ako. Pero yung same lang daw yung feeling ng nategi ka dun sa moment na hindi mo na alam na nakatulog ka. so Alam mo yung moment na yun? Ganun. Parang wala lang. Hindi mo na malalaman kung ano ka. Pero kung may consciousness ka, parang hirap, no? Parang Oo. palutang-lutang ka. Never ending na blank lang. Kakatakot. Mas nakakatakot yung damit mo ngayon. Hindi kasi, may event kasi kami kanina. Takot kasi ako sa clowns. Sak lang. Like, takot talaga ako. Turo ko yung yung itsura nung Si, nasa likod si mo. Pennywise. Si Pennywise yan eh. Ang ganda nga ng shirt na yun, puro mga horror icons. Actually. Tapos sa nakakatawa yung pinanood natin, wala siya rito. Di ba? Wala. Si Ghostface. Ayun. Uy, Pray, may nagtatanong pala, di ba? Anong ibig sabihin nung nasa paa mo? Nung tattoo mo dyan. Okay, magiging honest na ako actually. Wait, paano ba makita yan? May nagtanong na na parang nag-subscribe ba siya sa atin? Kailangan ba yun? Sasagutin po namin yan kapag Hindi. Sige, pagbigyan mo na. Hindi, pero nagtanong siya if anong meaning nito. Magiging honest na ako, wala siyang meaning. Parang, pasensya na, hindi ako ganun ka-deep na tao minsan. Kasi nung time na yun, feeling ko lang, gusto ko maging connected sa nature. So sabi ko, maganda ata kapag may mga dahon-dahon. Pero alam niyo, nakakatawa, hindi pa to tapos eh. Tingnan niyo, kulang pa dito sa likod. Kasi hindi ko na kayang sakit. Bakit? Ano nakakatawa? Ano nakakatawa? Wala, tinitingnan ko lang. Hindi, ito si Ian. Bago kita kaaway. Hindi. Ano nakakatawa? Hindi, wala. Wala. Ano Gets ko nakakatawa naman na na hindi mahilig ka tapos? sa Ikaw may tattoo ka ba? Meron. Asan? Hindi ko pwede pakita. Wala kang tattoo. Kasi wala. wala akong tattoo. Kasi dati, yung tabing bahay namin nagtatattoo siya, artist siya. Yung kapatid ko nagpatattoo sa kanya. Gusto ko na before. Pero hindi ako makapag-decide sa design na ilalagay ko. Kasi ayokong dumating sa point na kung nasan ka ngayon. Na pag tinanong ako kung bakit kung anong meaning ng tattoo na yun, wala akong maisagot. Gusto kong magkaroon ng tattoo na magkakaroon ng meaning sa akin and meron siyang ibig sabihin talaga kasi nasa katawan ko na siya. Actually, tama ka. Pero hindi, okay lang naman yan kasi parang ano pa rin yan eh. Parang feeling ko kung nagpatattoo ako nun tapos hindi ko pa rin siya i-regret naman. Feeling ko kapag dumating sa panahon na to. Sasabihin ko lang na wala, yan yung time na gusto ko lang talaga magpatattoo. Gusto ko makita kung ano yung itsura sa akin. So yan, wala naman siya May meaning. tattoo din ako dito sa gilid. Tapos nakita ko lang siya sa Pinterest. Ilan tattoo mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 8 ata. Feeling ko may spider pa to sa likod na malaki. Oo. Kasama niya sila hiso ka. Yeah. Buti pa sa akin may meaning, Dr. Plague. Ay, yung may tattoo ka pala. Pinatato ko to nung pandemic eh.
Kasi gusto ko Dr. magkaroon ng Plague. remembrance about sa pandemic. Dati, yung plague doctor nung pumutok yung bubonic plague, sila yung gumagamot. Remembrance sa COVID, bakit bubonic, bakit plague doctor? Alam nga namang ipatato ko yung mukha na may face mask tsaka face shield. Diba? Pangit. Di gumawa na lang ako ng Itong isa, sigil to. si Jill. Meron pa siya. Yung ito Card? pakita mo. Mm-mm. Ano yan? Patay. Wala, skin test. Kasi gusto ko malaman kung allergic ako kaya nagpatato muna ako ng maliit. Skin test. Bakit 8? Infinity. 8. Infinite skin test. Never ending. Tawag dyan, Ang deep quantum pala na no? infinity. Oh, yun. Ang Correct. deep na tao ni James. Oo, deep yan. Alam mo? Bakit ka dyan nag-ano? Dito yung camera. Uy, sino na magpapasa? Ako na, game. Si Prey na. So, tong story na to, galing to sa kaklase ko before and of course, friend ko din, si Eros. Hi, Eros? Eros. Oh, Versace first name niya, no? Versace Eros. hindi. Pabango yun. Ay, okay. Sorry. Ha? Okay. Okay. Game. So, itong story na to, college days to nangyari sa kanya. Hindi ako kasali dito sa story niya. Pero nangyari to doon sa school namin. So, hindi ko na lang sasabihin yung name ng school. So, Search nyo lang sa Facebook ni Prey kung saan siya Uy, nag-aaral ano ba before. yan? Wag. Please, wag. Tapos wag. hanapin nyo na din yung I'll let your body decide. Alam mo, i-archive ko na yun. Sige na, magbasa ka na hater. ng kwento. Okay. Sabi ng principal, may teachers daw na nagrereklamo sa isang room sa building. So, hindi ko sasabihin yung building kasi baka may mag-comment. Wala daw hangin kahit bukas yung bintana. Tapos kakaiba yung aura ng room kaya doon kami nag-class nung gabi. Okay. Wala namang problem. Okay naging klase namin para sa akin. After ng class, nag-CR kami sa baba. Doon sa CR ng hilera ng classroom natin nung 4th year tayo. So, ano kasi guys, yung... High school yan, ah. Hindi, college days to nangyari sa kanya. Pero, kinukwento niya kasi sa akin yung kung saan yung CR specifically. Okay. So, medyo malaki kasi yung school namin before. Siyempre, It's a... yan eh. Hindi, Malaking school yan eh. hindi. It's a university. Magka-batch So, kayo? Nino? Yan. Oh, klase ko talaga siya. Okay. Since high school. So, yun, doon daw siya nag-CR. So, meron daw siyang narinig na footsteps. 3 to 5 kami nun. Malalakas yung footsteps, akala namin merong mga tao sa likod. Kasi usually sila yung late talaga umuwi. Kasi guys, yung school namin na to, yun nga, it's a combination of like high school and mga college. So, itong nag-send ng story sa akin, she thought na meron daw mga nag-class nung gabi, nung time na yon. Tumingin kami sa likod, walang tao, kahit kabilang building wala. So kami natakot na. Ang bilis ng lakad namin. Ang sabi ko pa noon, walang tatakbo. Pero after ng ilang footsteps, nag-start na kaming tumakbo lahat. Tinanong namin yung guard kung may iba pang tao sa building at dun sa other building. Ang sabi is kami na lang daw yung natira. Imposibleng classmates namin kasi 8 p.m. na noon at uwing-uwi na lahat. Impossible din sa taas kasi di namin maririnig yung sa baba. Tsaka yung tunog na nanggagaling ng footsteps is nasa likod namin. After that, hindi na ako nag-CR dun sa building na yon. Actually, nakaka-relate ako kasi meron din akong story. Alam mo yung tinutukoy niya kung saan yan? Oo. Kasi nung first time ko na mag-transfer dun sa school na yon, dun sa building na yon ako unang nag-CR. Manila to? No, province. Province. Dating ano yung school na yan? Parang bakanting lote lang siya. Nako. Safe. Akala sa dating cementerio to. Ay, hindi. Ang alam ko, bakanting lote lang siya. Pero, nung time kasi na yun, doon ako nag-CR and
na-notice ko kasi na-notice ko na parang walang masyado nagsi-CR doon. Pero gusto ko doon kasi syempre ayoko pumila. Pero na-gets ko after. Kasi meron ako nakikitang babae na kasing age ko siya noon. I was grade 4 I was grade 5 that time. Tapos lagi ko siyang kasabay. Tapos pumupunta lang siya doon sa specific cubicle. So, lagi ko siyang kasabay hanggang one time parang alam mo yun, na-curious na ako kasi hindi siya naglalak. Gets ba? Hindi siya naglalak. Sa ka na ako curious? Bakit hindi Sa niya nilalak yung... Gender mo or sa... Hindi. Hindi, nagka-curious ako kasi bakit kami nagsi-CR ng sabay palagi. Tapos hindi niya nilalak yung door. Tapos hanggang... Ano ba yan? Horror to. Okay, go. Ba't ka... imagination nyo. Hindi, sige, tuloy mo Hindi. lang. Kasi naman, na-curious ka na hindi siya naglalak. Hindi, na-curious ako more of like bakit kami Nakakasabay sabay. mo siya lagi. Oo. Like, sumasabay siya sa akin palagi. Tapos inuunahan niya ako. Okay. Tapos ang weird kasi Naka-uniform din siya. Same naka-uniform sa'yo. din siya. Oo. Tapos never niya ako pinapasok doon sa cubicle na yun. Sometimes, ayun yung mas malapit sa pinto eh. So, sabi ko, okay. So parang kinakat ka niya lagi. Oo, laging ganun. So, parang one time, na-curious na ako. Sabi ko, bakit ganun? Hindi nakalock. Nandyan. May mga papasok na students. So, ginawa ko, tinry kong itulak yung pinto ng konti. Tapos, kita ko siya doon, nakaganon lang siya. Nakapalaka. Hindi. Hindi. Nakaganon lang siya. Doon sa may floor. Tapos, sabi ko, okay ka lang. Tapos, pag ko sa kanya, pag ganun ko, hawak ko sa kanya, like, sobrang lamig. As in, sobrang lamig na parang humahangin ng sobrang lakas dun sa loob ng CR. Tapos, pagtingin niya sa akin, black lang yung mata niya. As in, like, hollow lang. Tapos, biglang pumasok yung mga students na wala na siya. So, ever since that day, hindi na ako nag-CR doon. Pero, nag-CR naman ako doon sa kapila. Tapos, doon naman may na-experience yung mom ko. So, Kasi, ibig sabihin yung mama mo lagi nasa school mo. hindi, kasi Dahil lagi siya. kang nagbubulakbol siguro dati. No? Hindi, lagi kang kasi pinapatawag siya, ng principal? PTA officer siya before. Okay. Oo. Sige. So, ayun. Assuming ko dun. Parang naglalakad yung mom ko noon, papasok dun sa CR. Tapos yung pathway kasi papunta dun sa CR, parang may malaking glass ng salamin. Like sa Pahaba? window. Oo. So makikita mo yung reflection nung naglalakad. Tapos habang papalapit si mommy dun sa CR kasi pa-left yun eh. Nakita ko parang may malaking tao na parang pumapalit na dun sa form ni mommy. Sa reflection. Oo, sa Babago. reflection niya. Oo. Like, malaking tao siya. Tapos, the moment na nag-left si mommy, doon na, nag-pass out na siya. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, anong nangyari sa'yo, ganyan. Then, ayun, parang biglang nag-iba yung demeanor ni mommy nung time na yun. Tapos, Demeanor. What's the demeanor? hindi ba yung nag-iba Spell yung... demeanor. Ayaw ko mag-spelling. Nag-iba yung Nag-iba yung... parang niya, galaw niya. Nung una Tapos, ganun lang, tapos bilang ganun. Akala ko yung bata, demeanor. ano ba yan? Yung Pero mga, ano to? Mga biktima na yan, no? Kailan nangyari? Tawag doon. Ano yun? Na-possess ba siya? Well, ayun yung yun yung naaalala ko. Pero, tinatanong ko siya, sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, hindi niya nga daw matandaan na nagpunta siya sa CR eh. So, yung family kasi namin sa side ni mommy, parang very sensitive to like energy, spirit. So, sometimes, may mga nangyayaring ganun. Pero hindi naman possession. I would say, kumakapit lang yung mga spirits. Pero nung tinanong ko yung mom ko, kasi bigla siyang, yun nga, nag-pass out siya. Sabi niya, hindi niya daw maalala kung bakit siya pumunta dun sa CR na yun. Parang parang sabi lang sa kanya. Alam mo yun, parang siyang lutang nung time na yun. So, sinundo siya ni daddy. Call of the Void. Ay, bakit? Saan pupunta si Parang mommy? siyang lutang. So parang may pinagmanahan. Ay. Oo. Tama na iyan. Tama
naman, ha? Oy, kung babalikan nyo yung last episode, siya mismo nagsabi, kaya pala para akong laging lutang. Pero cute naman. Meron pa ba? May kwento pa ba tayo dyan? Si... Meron ka, James? Sige, meron ako isa dito. Pero ano na, ang dami talaga mga experiences na nangyayari sa mga schools no? Kanina, sige, may sasabihin ka? Nagtataka lang ako kasi ang dami palaging, napag-usapan na natin to before, but yun lang ba yung usual reason kung bakit ang daming nagpaparamdam sa school? Sa mga schools? Kasi palagi siyang sementeryo. Ewan ko, ang naiisip ko, may isang movie na parang nabigay sa akin ng idea kung bakit. Kasi yung mga utak daw ng mga bata is parang hindi pa corrupted. So madali pang i-corrupt. Sa weapons ata yan kung bakit yung bata yung gusto niya. Ako naman naiiwagaan naman ako dun, Pap, sa may kwentong Tagaytay. Di ba nabanggit natin nung nakaraan yon yung mga ghost story sa Tagaytay tsaka sa Baguio. Na parang kahit bakit... last episode, napag-usapan natin with Tito G. Na parang bakit lagi sa mga malalamig na lugar? Anong meron? Sa malamig. Tagaytay, Cool. Baguio, di ba? Cool. Hindi. Malamig, cool. Baka dahil cool doon. Ikaw na ba? Magbabasa ka na ba? Ikaw muna. Sige. Kanina, Elemental yung kinuwento ko. Elemental ulit. Di na ako aalis sa Elemental. Ang kwento nito, ang title ay Aswang. Unfortunately, this really happened. And hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain. A few years ago, nag-book kami ng husband ko ng isang place somewhere in Bulacan. That time, buntis ako sa first daughter namin. Medyo halata na. I do believe in supernatural things. Pero hindi naman to the point na akala ko may experience ko mismo yung ganito. Yung husband ko naman, halos hindi naniniwala sa mga ganon. Hindi rin ako bago sa mga strange experiences. May mga nangyari na rin sa akin before. And honestly, ang dami ko pang pwedeng ikwento. Pero balik tayo dito. On the way to the place, bigla naming na-realize na nakalimutan naming magdala ng asin for cooking. So we stopped sa isang maliit na roadside talipapa para bumili. Nagbayad kami ng around 20 pesos. Tapos yung vendor, inabot sa amin na isang malaking plastic bag ng asin. As in hindi normal na dami. Kilo talaga. Parang bigas level sa sobrang dami. Napatawa kami habang umaalis. Sobrang weird. Nag-joke pa kami kung anong gagawin namin sa ganong karaming asin for 20 pesos lang. At that time, parang funny coincidence lang siya. Pagdating namin sa place, maganda siya. Maliit na bahay na napapalibutan ng puno. Sobrang tahimik, sobrang isolated. Pero kahit hindi pa kami nakakapasok, may kakaiba na akong nararamdaman. May mga caretakers na naghihintay sa amin. Around 5 of them. Mukhang ka-age lang namin. Pero ang unsettling part, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Walang greeting, walang small talk, wala kahit ngiti. Lumapit lang sila, kinuha yung mga gamit namin, tapos tahimik kaming inakay papunta sa bahay. As in buong time, walang nagsasalita. Walang expression, walang eye contact. Sobrang off ng feeling. Nagkatinginan pa kami ng husband ko kasi ang unusual talaga. Pero inisip na lang namin na baka shy lang sila or pagod. Pagpasok ko sa loob ng bahay, mas lumakas yung uneasy na feeling. Walang obvious na mali. Maayos naman lahat. Pero yung hangin, mabigat. Parang may mali kahit hindi mo mapinpoint kung ano. Hindi ko rin alam kung bakit, pero bigla ko na lang binuksan yung bag ng asin. Tapos nagsimula ako mag-sprinkle sa may doors, windows, pati sa paligid ng bed. Tinanong ako ng husband ko kung bakit ko ginagawa yon. Hindi ko siya masagot. Sabi ko lang, parang gusto ko lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit yun yung unang instinct ko. Nag-dinner kami, nag-try mag-relax, then eventually natulog na. Late that night, may narinig ako sa labas. Tik-tik. Una, inisip ko baka insekto lang or mga sanga na gumagalaw. Hindi ako gumalaw para marinig. Then, umulit. Slow, rhythmic, parang sinasadya.
Bumulong ako sa husband ko na may naririnig ako. Hindi siya sumagot agad. Doon ko na-realize na gising din siya. Then we heard it. Wings. Malakas. Mabigat. Direktang nasa ibabaw namin. Hindi siya tunog ng ibon na dumadaan lang. Sobrang laki ng tunog. Sobrang lapit. Kada flap, parang ramdam mo yung galaw sa bubong. Nanikip yung dibdib ko. Tapos sumunod yung mga yabag. Malinaw. May naglalakad sa yero. Mabagal. Parang hinihila yung paa pa side to side. Bigla tong huminto. Tapos biglang maglalakad ulit. Pabulong na akong nagsasabi na natatakot ako. Sabi ng husband ko, "Huwag kang gagalaw, tahimik lang." Paglingon ko sa kanya, nakatagilid na siya at may hawak na siyang kutsilyo. Gising siya buong time. Mas natakot ako doon kaysa sa naririnig namin sa labas. Kasi ibig sabihin, hindi lang ako ang nakakarinig. Hindi kami natulog buong gabi. Kahit anong maliit na tunog, napapahinto kami. Minsan, titigil lahat. Yung footsteps, yung ingay, tapos biglang sobrang tahimik. Pero mas mabigat yung pakiramdam pag ganun. Then bigla na lang ulit magsisimula. Kasunod yung parang scratching sound sa taas. Nakahiga lang ako buong gabi. Buntis, pilit hindi nagpapanik. Naghihintay na lang mag-umaga. Pagkasikat ng araw, nag-empake agad kami. Walang breakfast, walang second thoughts, umalis kami agad at dumiretso pa uwi. 4 nights yung binayaran namin. Isang gabi lang kaming tumagal. Hindi na namin masyadong pinag-uusapan ngayon pero minsan naiisip ko pa rin yung asin. Kung paano namin nakalimutan dalhin. Kung paano kami binigyan ng sobrang dami sa halagang 20 pesos. At kung paano without any explanation, ang unang ginawa ko pagdating namin ay ikalat yon sa buong kwarto. Looking back, pakiramdam ko talaga may dahilan kung bakit binigyan kami ng ganun karaming asin. Oo. Parang, So ang title nito sa MMK ay looking back. Asin. As in? Legit? Like legit? Like legit? Like legit? Waisin. Oo. Nabanggit mo kasi kanina yung tik-tik. Naalala ko na yung ibon na tinutukoy ko na parang tik-tik. Mm. Ang pangalan niya is Black Crown Night Heron. Ah. So kanina para Ito yung mahabay leeg na... tapos pula mata. So kapag imagine mo siya, makita mo siya sa gabi. Tapos sa gabi siya meron sa Pilipinas nun. Meron. Sa gabi siya naghahunt ng prey. Nung hinahanap siya pag gabi. Hinahunt ka. Oo. Naku. Imagine mo yon, ibon na medyo malaki tapos pula Ang yung tunog mata. niya. Ito. Kaya ako nakagano kanina, mukha akong tanga. Sige nga. Actually, sige habang hinahanap mo yan. Kanina, kasi may mga chine-check ako sa phone ko. Tapos parang may kakaiba ako naririnig. Tapos hindi nagsasalita si James. Saka ganyan lang siya. Nakita ko din, nakaganon siya. Ano yun? Oo. Tapos naririnig ko yung piniplay niya. Tapos sabi ko, shit, ito na ata yun. Mapoposes na si James. Medyo tinitingnan ko siya. Sabi ko, ayun lang naman yung pinto. No? Di naman siguro masama kung tatakbo ko Oo, ngayon. hindi. No? Hinahanap ko yung Black Crown Night Heron. Sige nga, parinig nga. Yun. Yung yun yung sigurong nami-mistaken lagi. Yan. Yung tik-tik na sound, no? Tik-tik-tik-tik-tik, di ba? Yung parang shrilling sound. Pero hindi, depende pa rin kasi baka may baka may mistaken identity lang. Baka meron talaga, di ba? Kasi meron kasi nagsasabi na hindi mo talaga siya mapapaniwalaan hanggat di mo siya na-experience. Sa sarili mo. Iba kapag yung kwento ng iba kasi malay mo, mali yung interpretation nila, mali yung recollection nila sa nangyari. Feeling ko di naman natin yan ma-experience, Paps. Di naman tayo mabubuntis eh. Depende. Baka in the future, no? Oo. Mabubuntis na rin yung Black lalaki. Sa bagay yung seahorse nga eh. Lalaki yung nabubuntis eh. Oo. Gusto mo maging seahorse, James? Ayoko nga mabuntis eh. So yun. Ano pa bang, may mga kwento pa ba Chinik tayo? ko yung kwento, Paps, na isa, nabasa ko na pala yun. Nabasa mo na. Si Prey na ulit.
Kasi Okay. spotlight Meron ka pa yung ba, ngayon eh. Oo, Pray? meron siya. Ayan. Yes. Madami siyang kwento kasi spotlight siya ngayon, gitna eh. Pag gitna ka, dapat yung naka-prepare mo na kwento mga 10 per Ito episode. long story. Sige. Kainis ka. Ano ba yan? Wala man lang disclaimer na, uy, may play ako guys ha. Okay, sige. Pero legit, kapag na-possess si James, tatakbo ka. Or tutulungan mo siya. Depende honest, depende kung paanong possession. Sige. Tipong nag-iba na yung voice niya, tapos nag-iiba na din yung face niya. Depende sa kung ano yung itsura. Oh, mahal mo talaga si James, no? Talagang meron ka pa mga consideration. Ako tatakbo na ako eh. Tapos pula pa yung ilaw sa kanya ngayon. Ubilisan mo. Okay, ito Limited na. lang yung oras Ito natin na, ngayon. ito na. Okay, game, Okay. game. Hi, James, Ian, and Prey. Please hide my identity na lang or kung pwede, huwag nyo na lang sabihin yung name ng burger outlet. Avid fan nyo ako since season 1 at tamang basa lang din ako sa community ng RDP. Habang nagwo-work ako, kayo yung pinapakinggan ko at di ko namamalayan ang dami ko ng nagagawang work. Thank you for that. Wow. Grabe naman. Saan kaya yung burger na yan? Wala ba kung mabanggit ko, no? Hindi, wala naman ata. Wala. Okay, sige. Pero i-call out niya ako. Just in Sige, case. sige. Hindi ako magaling sa storytelling, so bahala na kayong intindihin yung kwento ko. May isa kayong nabasang kwento about sa multo sa office tapos sinundan hanggang sa bahay yung isa sa mga listener nyo. Tapos sa story niya, parang di kayo naniniwala or something na iniimbento lang niya para may padala sa inyo. Ba't ko binasa yun? Okay lang. Pero sorry, pero yun yung nakalagay. Yun yung sinabi niya eh. Sige. So itong story ko, sasabihin kong totoo at na-experience ko. Tingnan Way natin. back, uy, grabe naman. Joke lang. Sige. Way back 2010 yata ito, nagwo-work ako bilang accounting staff sa dating main office ng thank you. Okay. Along EDSA. Yung office, lumang building, madilim yung vibes niya, lumang painting, hindi gumagana yung elevator, which is okay lang kasi second floor lang naman yung office namin. Yung CR, as in matatakot ka talaga na walang kasama mag-CR pag pumunta ka doon. Pagpasok mo sa office namin, magkakatabing cubicle kami, madami-dami kami sa loob, mga more or less 30 people kami doon. Tapos, doon sa may dulo, may filing ba to? Or, Basahin mo na, sis. okay, basta daw may room daw. Filing nga. Filing, okay. May filing room na nandun lahat ng mga folders namin, which is every day, pumapasok kami para kunin at isuole yung mga folders na ginagamit namin for filing. As newly hired, negative na yung vibes ko. Pero dahil alipin tayo sa pera, tama yan, wala akong pake sa negativity. Nung unang buwan ko, madalang, sorry! Ano ba yun? Pasensya na yung Nakakatakot na, madalang. Sorry guys. Gano'ng sorry. kadalang yan, pare? Ano ba? Okay, sorry. Ulit. Nung unang buwan ko, madalang lang ang may kumakausap sa akin, so medyo tahimik pa ako niyan. Ang talagang kumakausap sa akin is yung supervisor ko. Second month, sinasabay na nila ako kasamang mag-lunch at merienda. Introvert talaga ako kung gugustuhin ko. Pero lumalabas din naman yung pagka-extrovert ko kapag kinakausap ako. Hanggang sa ako na ang nagpapatawa sa loob ng office, pati yung mailap naming payroll head, nakasundo ko na. In short, ako yung nagbibigay buhay sa malungkot naming office. During my 6th month, may newly hired kaming girl, pangalanan natin siyang si Ate Girl. Grabe, pinag-isipan. Mas bata sa akin, mukhang mabait. First day pa lang niya, niyaya ko na siyang mag-lunch at isinama ko na with the other workmates. Ayoko siyang matulad sa akin na naging outcast for almost a month. Tuwing uwian, gusto ko siya laging katabi maglakad para di siya ma-left out habang naglalakad kami papunta sa sakayan ng jeep. Si girl laging lumalayo sa akin. 2 weeks inabot ng ganon. Hindi ko na lang pinapansin. Yun pala, si Ate Girl may third eye. Third week, hindi na nakapagpigil si Ate Girl na magsabi sa amin. May isang lalaki na nakabarong, medyo bata pa sa mga
nasa mga late 20s daw, na laging nakatingin sa loob ng office namin. At kaya daw lagi siyang lumalayo pag naglalakad kami dahil pag uwi ko, sinusundan daw ako hanggang makauwi ng boarding house. Tinanong ko kung bakit ako yung nagustuhan niyang sundan at bantayan at kung saan galing tong nilalang na to. At sabi niya, galing daw sa filing room yung guy at dahil daw lagi akong maingay at nagbibigay ng mga jokes sa office, na-attract daw siya sa positivity ko. Ari ka, James. Ala, James, kaya siguro nasa likod mo pa rin yung multo. Kaya nga ayoko ng kaya nga tahimik lang ako ngayon eh. Minsan, habang nag-work, out of curiosity, binulungan ko si ate girl kung meron ba yung guy sa loob ng office namin. Sabi niya, wag daw akong lilingon sa may bandang Xerox machine sa gilid ng room dahil nakatitig daw yung guy sa akin. Nagbabantay lang naman at hindi intention na manakit. One time, umuwi ako sa boarding house namin. Late na ako kasi nag-overtime kami nun. Walang tricycle papasok, so ending naglakad ako. May part talaga na madilim na dadaan ka kaya lagi ako nagta-tricycle. Tapos may vacant lot na always may nagiinuman. Habang naglalakad, kinakabahan na ako kasi dadaanan ko yung lugar na yon. Naglakad lang ako at nadaanan ko na may nagiinuman na naman. Nakatingin lang sila sa akin. Paglampas ko sa kanila at pag uwi ko sa boarding house, nakahinga ako ng maluwag. Sorry guys. Wait lang, sorry. Pagpasok ko, kinabukasan, tinanong ako ng isa sa mga nagiinuman, which is nakatira din pala sa isa sa mga unit ng boarding house ko, kung boyfriend ko ba yung naghatid sa akin. Hindi na lang ako sumagot at ngumiti na lang. Pagdating ko sa office, nag-file na ako ng resignation at umalis na din ako sa boarding house ko. Pero alam mo, habang kinukwento ko yun, totoo, feeling ko totoo to. Kasi nai-imagine ko siya eh. Usually, doon ko na-tell if true yung story, if parang may image na nag-appear. Na-imagine mo yung nakabarong? Ano kaya parang possible na explanation nun? Bakit may nakabarong dun sa office? Ako dating nag-work dun. Yeah. Oh, kasi possible, baka dati talaga siya nag-work doon. Kasi diba usually pag may namamatay, yun yung suot nila. So it could be. Kasi feeling ko yung multo na yun, nandun lang din siya sa office na yun. Parang nagtatrabaho siya dun sa building na yun, but I'm not sure if dun sa specific company na yun. Like, nafe-feel ko lang. Gusto niya puntahan natin? Di ko nga Sinabi niya ba kung saan? Ay, oo nga pala. Oo, sinabi niya. Hindi niya Pero bawal sabihin. Oo. Pakita na lang namin sa'yo mamaya. Sige. Nasa email yan, Paps. May gusto lang ako linawin. Kunwari namatay ka sa accident, tapos syempre, ililibing ka rin naman or ibuburol, papalitan ka ng damit. Ano yung parang magiging damit mo pag naging multo ka? Yung last nasuot mo ng accident o yung pangburol mo na clothes like yung barong or yung white? Depende, Paps, kung anong pipili mo sa registration. Ano ba yan? Pili ka ng avatar mo eh. Customized character? Ano sagot mo, pre? Yung seryoso? Kasi may mga times kasi na nakikita ko yung ibang namatay na nakabarong, yung iba naman kung paano sila namatay. So siguro depende dun sa reason ng pagkamatay nila kapag accepted nila yung nangyari. It could be. Kasi, well, napansin ko lang naman na mostly na nakikita ko na mga multo, yung mga nakabarong, parang peaceful yung mukha nila. Like, di naman sila harmful, but most of the time, for example, sa diversion, drive ako, biglang may sira-sirang damit, tapos ang dami nilang dugo, gets. Sumasakay sila minsan dun sa sasakyan ko. So, ibig sabihin yun yung mga namatay sa accident? Yeah. Oo nga, no? Make sense. Tama. Nakita ka na ng baduy na multo? Yung parang wala siyang passion. Naka-elephant.
Parang yung wala siyang fashion sense, pagtingin mo sa kanya, pangit naman ang combi nito. Nakabarong tapos iba yung pantalon sa baba. Diba? Ako hindi ako pwede Nakabarong gumanyan. tapos naka 3/4. Hindi ako pwede gumanyan. Bakit? Kasi syempre, naririnig nila yung side comment ko mamaya. Multuhin ako lalo. Rico, sino yun? Sa mga multo na nakakapanood nito, ito ay joke lamang at ito ay ginagawa namin para ma-entertain pa rin kayo, syempre. Ano Ayun. na-feel niyo sa energy ng room? Para kang lumulutang, no? Ako mabigat. Kaya nga hindi ako masyado nagsasalita eh. Ikaw. Ako normal lang. Ang strong mo naman, Inyan. Yes. Baka feeling I'm a ko- strong, independent man. Feeling ko kaya hindi ako masyadong nakakapagsalita eh. At dahil dyan, Para feeling ko kasi nga nag-CR pa ako. Tapos siguro natakot ako doon, Paps. Kasi mag-isa lang ako nag-CR kanina. Tapos alam mo yung mabilis-mabilis. May pa nga hindi pa nga ako tapos umihip. Sinarado ko na agad eh. dinemonstrate niya, guys. Sorry. Kitang-kita niya kung gaano siya katakot. Oo. Di ba usually, mo pa eh, may May mga residue na iwan. may skid mark. Di ba usually parang sasairin mo talaga eh. Eh yun parang, tapos napapraning ako, umiiyak ako, di ba mag-isa lang ako sa labas tapos wala ibang tao. Tingin ako ng tingin sa salamin na parang, magpakita ka na, wag magpapakita ka na, wag mo akong gugulatin. Tapos ayun, takbo ko pa balik dito eh. Pero alam ko kapag takot na si James eh. Yung ganyan yung postura niya. Nakatahimik na. Tapos mamaya may nakasabit na. Grabe ka naman. Kaya palang bigat tong balikat ko. Try mo rin, Paps, CR ka mamaya mag-isa ka lang. Paps, mabigat balikat mo. Pamassage tayo. What if yung nag-massage sa inyo, ano din? Ano? Multo din. Depende kung siya after. Paano mo malalaman? Kung Multo yung nagmamassage sa'yo. tumagos. Ghost touch. Ghost touch. Ghost touch. Di ba cellphone may ghost touch? Anyways, ayun, mukhang ilang oras na tayo. Isa pa lang, oo. Oo. Pero ayun nga, maraming salamat sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon. Tapos, ayun, siguro itatapusin na natin tong episode na to ngayon dahil, ayun nga, may oras lang tayo dito sa studio. Pero don't worry kasi meron kaming ilalabas na special na episodes. Yes. Tapos, if meron kayong mga requests after nyo mapanood yun na gusto nyong puntahan namin, mag-donate kayo. Grabe, Rektano. Joke lang. Tsaka antayin nyo next Grabe week. no, hindi pa tapos yung PC niya, may donation na ulit para sa Oo bago. nga may fundraising agad eh. Abangan nyo yung next, kwento ko na yung Dyatlov Pass. Oo, yun pala, may nagtatanong tungkol sa Dyatlov Pass. Oo. Tapos, meron tayong next week, meron tayong guest. May magiging guest tayo tungkol sa crime. Meron akong nakilala kasi na friend ko from, nagbebenta sila ng crime-themed na case files. Anong date yan, yung shoot na yan? Basta, somewhere. Sa March Paano 5. yung naglalakad? March 5 din siya. Oo. Mahaba yung oras natin nun. Hala, may clue na kayo. Basta yung isang guest is related sa crime. Yung isa is mahilig magkwento ng horror story na naglalakad. Yes. Alam nyo na yan. Nag-guess ba siya sa'yo kanina? Saan? Doon? Oo. Nag-guess siya sa date na yun. Kahit siya lang, no? March 5. Okay, oo. Yun. So, meron na kagad na dalawang... May nakita pala ako, Paps, na nag-comment sa YouTube natin. Si Ate Bebs. Si Ate Bebs pa rin. Si Ate Bebs? Na sobrang tagal na. Tatry ko ulit na i-invite. Kung naka-follow kayo kay Ate Bebs, kulitin nyo. Comment Kulitin kayo. nyo. Kilala mo si Red Ate Bebs? Nakikita ko lang siya Yan, sa yan. TikTok. Kulitin nyo para... Tag nyo lang, The Red Door Podcast po na yung... Spam nyo. Spam. Pero gusto ko siya ma-meet. Ganda niya eh. Sino sa maganda? Lo? Pinag-aaway. Nakakapikol. Di, maganda yan pag nag-guest natin si Ate Bebs. Set up natin silang dalawa pag awayin natin sila. Yung face to face. So, ang mangyayari nun, dito tayo sa gilid, no? Tapos sila sa gitna yun. Comment nyo down below kung gusto nyo makita yun. So, yun. Maraming salamat sa panonood sa episode na to. Alam ko medyo bitin pa rin to, pero babawi kami sa mga susunod na episodes. Don't worry kasi quality na yung mga inire-release namin na episodes. And maraming salamat sa The Pod Network Entertainment for giving us this space for us to record.
And ayun, meron pa ba kayo na gustong i-promote or Wala na. Siguro follow nyo na lang kami sa kanya-kanyang account. Tito James Zoo sa lahat na yan. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. And pray for me naman sa Instagram and TikTok. Tapos if you also want to book a reading, it's beyondsenses_ph. And we also have sa Instagram. Instagram na pala yun. Facebook pala. Beyond Senses Tarot Reading Services. Ayan, tapos may plano na rin daw siyang mag-content, mag-vlog na daw siya soon. Wait, kasi nainggit kasi ako sa'yo. Bakit? Kasi ang ganda ng mga... Ang ganda, ano lang yun, wala lang yun. Feeling ko mas Yabang mo magaling ka pa naman mag-edit. yan. Ha? Yabang mo naman. Hindi, kasi pinagdikit-dikit ko lang talaga yung mga raw files nun. Maganda lang yung quality ng video. It's not me, it's the device. Oo. Yabang mo pa din. Hindi oh. Tsaka nakita ko may mga senaryo sina Prey kasama yung mga members ng Beyond Senses eh. Oo, yun nga, 'di ba sabi ko, kaya ako nasabi na mas kaya mo mag-edit. Dahil doon. Ay, thank you. Dahil dyan, may reading ulit kami. Anyway, ayun, sa akin naman, follow nyo ako sa social media ko, sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, sa saan pa ba? Message nyo ako sa Telegram kung gusto nyo din yung content ko doon. Joke lang, iba yun. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Tito Ian Lee sa lahat ng platforms na yon. Ayun. Gusto mong i-end tong episode na to, Tito James? Hindi, si Prey na ang maglilid ko Ayan, paano pala, i-end. si Prey pala maglilid ngayon. Okay. At dahil dyan, No coaching ah. No coaching. see you sa next episode. Game. And hindi na yun, di ba? Hindi pa, mga 5 minutes ka pang mag-explain dyan. Okay. Hindi, Thank joke you. lang. Kailangan na natin tapusin dahil yung memory card natin ay paubos na. Okay, game. Game. So guys, ayun, maraming salamat sa panonood ng episode natin. Hindi pa ready si Prey sa mga ganitong klase ng panahon. So again, my name is Tito Ian Lee. Kasama ko si Tito James Zoo at kasama ang pinaka-leader ng podcast na ito. Si Prey. at kami ang The The Red Door Podcast PH. Bye! Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.